Maaari niyo ho bang ikwento sa amin, kailan ho ba umalis itong kapatid niya si Ma'am Rose May papuntang KSA? Nung August 4 po. Last year? 2024 po. Okay. Ano ho ang trabahong pinunta niya, ma'am, sa KSA? Housemaid po siya. Ayon ho sa inyong complaint, ito nga hong kapatid ninyo ay nakakaranas ho ng pang-aabuso galing ho sa kanyang amo. Pwede niyo ho bang i-explain sa amin, ma'am, ano ho ba yung overwork na sinasabi ng kapatid ninyo at saka yung dinaranas ho niya sa amo niya? Maghapon po siyang pinapatrabaho, tapos po pag umaalis po yung amo niya, pinapadlakan po siya ng pintuan at pinagdadamutan po siya ng pagkain. Wala pong maayos na pagkain ang binibigay po sa kanya. One time po sabi ng kapatid ko na 3 araw po siyang hindi pinakain. Tapos nung nagbigay po daw po yung amo niya ng isang pirasong tinapay po at saka isang kamatis lang po ang binigay sa kanya. Grabe sa 3 naman araw Sa po. 3 araw, ma'am? Opo. Paano ho yun? Pinapadlock ho siya sa kwarto o yung buong bahay po ba yung pinapadlock ho ng amo? Pinapadlock po. Tapos doon po siya sa may hagdanan po natutulog. Bakit naman ho ganun ang trato sa kanya ng amo niya? Hindi niya rin po alam, ma'am. Ilang beses na ho nangyari yung ganitong insidente? Isang beses po, ma'am. Isang beses pa lang. Pero on a regular basis, ma'am, halimbawa ngayon na nagkakausap po kayo ng kapatid mo, ano naman ho yung pinapakain sa kanya? Tinapay po. Tinapay pa din po. Gano'n ho kadalas ang pagpapakain pa din? Isang beses lang po ang pagpapakain po sa kanya. Isang beses sa isang araw? Opo. One time po, sinubukan niya po daw kumuha ng pagkain. Nakita po siya ng amo niya. Oo. Inano po siya, pinagalitan po siya. Bakit daw nagnanakaw po ng pagkain? Pagdating naman ho dun sa pagtatrabaho, ma'am, pag sinabi niyang maghapon, ano hong ibig sabihin nun? Mula ba madaling araw hanggang gabi? Wala naman po. Kasi nandun po siya sa hagdanan po nakadlock po. Tinatawag po siya. Saka lang po siya makakalabas doon sa bahay po ng amo niya pag magtatrabaho na po siya. Tapos pag natapos na po yung trabaho niya, pababalikin po ulit siya sa hagdanan at ilalak na po siya doon. Paano ho siya nakakapagpalikuran? Halimbawa? May CR naman daw po doon. May CR naman po doon. Pero pagka, kumbaga, hindi siya makalabas at will kung kailan ho niya gustong lumabas. Opo. Hindi po siya makakalabas, ma'am. How about cellphone, ma'am? Meron naman ho ba siyang telepono na nagagamit? Meron po, ma'am. Kasi yung cellphone po na contact po namin sa kanya, tinatago niya po yun. Kasi po, ma'am, 2 po ang cellphone niya. Pero yung isa po, nakuha na po ng amo niya. Okay. Nasabi niyo na rin ho ba, ma'am, sa kanya hong agency, ito hong nangyari sa kapatid ninyo? Opo, ma'am. Pero wala naman po action ang ma'am, agency po nila. Hindi man lang sila nagpapunta ng tao doon, hindi kinontak yung FRA, walang kahit sino na nag-confirm kung kamusta ho itong OFW, wala hong gano'n? Wala po. Magandang hapon ho, Ma'am Maricar. Yes po, maganda pong hapon po. Yes, opo. Ma'am Maricar, Okay bigyang po. linaw lang ho sana natin yung nangyayari ho kay Ma'am Rose May Enoch, yung OFW ho sa KSA. Kasi ang reklamo ho ng kapatid niyang si Ma'am Romelly, ay yun nga ho, hindi ho pinapakain ng maayos, isang beses sa isang araw lang ho kumain, may instance pa ho na 3 araw ho siyang hindi pinakain, pinapadlock ho siya ng kanyang amo, hindi siya makalabas, at pati ho yung tulugan niya ay nasa ilalim lang ho ng hagdanan, nakapadlock ho siya doon. Pag magtatrabaho din daw ho ay sagad-sagaran. Ano ho ang aksyon na ginawa na ng HIBA International tungkol ho sa reklamo nila? Actually po, noong Tuesday ata yun o Monday, na-receive po kami ng email galing po sa DMW, that request for repatriation. And then, nag-message po ako sa FRA kasi nakipag-cooperate din po ako sa staff din po namin kung ano ang nangyari. So, may nag-send po sa akin ng picture na sinend po na regarding po dyan sa post po. So, according po dun sa post, hindi po si Enoch po ang nag-post, kundi kapatid niya po. Sinend ko rin po sa FRA. Tapos gusto na daw magpakamatay, ganyan-ganyan. So, naghanap po ako ng way na makontak ko po yung worker. Nakuha ko po yung Facebook niya kasi ang dami niya pong account. So, ano po ang problema doon sa naging post na yun? Kasi from what we understand, humihingi nga ho sila ng tulong kasi they are expecting the agency to help out and confirm nga ho yung kalagayan nitong kapatid niyang si Rose May. Umaksyon po ako. Ano ho ay yung naging action ninyo aside from contacting the FRA? Ma'am, umaksyon po ako agad. Wala po kayong action dun, ma'am. Nung ko po yun, FYI po, ma'am, hindi ka po nakipag-communicate po sa akin. Never po kita nakausap. Ngayon lang po. Hindi, ma'am. Di ba tumawag po ako sa inyo sa number, ma'am? Ma'am, regardless naman po whether, ma'am, ang sinasabi ho natin, regardless ho kung sino ho yung nakausap ni Ma'am Romelly sa inyo hong HIBA International Incorporated, dyan ho sa agency ninyo, dapat ho inaksyonan ng agency na nakarating po sa inyo yung impormasyon na may reklamo
reklamo ho. Hindi na ho tayo dapat nakikipagtalo pa sa pamilya ng OFW na hindi ko nakuha yung tawag mo, wala naman nagsumbong sa akin. Ito na nga ho, Ma'am Maricar, hindi ba kaharap na ho natin, nandito na ho, at in fact, may nakausap nga ho siyang tao. Bakit ho natin dinidispute pa? Wala po akong na-receive po na tawag from the family worker. Actually po, ina-ask ko po yung one of the friends po ng worker kung sino po yung relatives na nag-post po kasi gusto kong makausap. Wala po silang binigay sa akin kasi deleted na po ang post. Ma'am. Pero nag-action po ako, ma'am. Wala po ako, ma'am, I never lied po. Ma'am Inaksyonan ko po agad. Maricar, ma'am, inaksyonan mo na nga. O di mabuti na naaksyonan na po. Ayun nga ho yung tanong natin, ano ho yung aksyon na nagawa? Kasi wala naman ho nagdi-dispute. Sige, hindi kayo nasabihan. Fine. Ang na-receive nyo po ay DMW email. Fine. Wala na hong problema doon. Moving forward, ano ho yung action na itutulong natin doon sa OFW? Hindi ito yung pagkakataon, Ma'am Maricar, na makikipagtalo pa kayo doon sa pamilya. Inaksyonan ko po yung complaint ng worker. Tinawagan ko po yung FRA. And then, ang FRA po nag-action agad, tinawagan pong employer. So, ang employer din po sumagot sa FRA po at binitbit po yung worker po doon sa FRA office po. Okay, so that's good. Yesterday po, binitbit po. So nagharap po ang FRA po, worker and then employer. Nagharap po sila. Nagharap po sila doon mismo po sa office. And then tumawag po yung FRA namin at nakinig po ako doon sa conversation po nila. And then yung FRA namin, nirelay po sa employer kung anong complaint ng worker. Okay. Regarding sa food, regarding dyan sa mga cellphone, regarding sa mga pinagpo-post po. So, hindi po lahat ng pinost ng kapatid niya po is totoo po. Ano po yung naging resolusyon nung nagharap po sila ng FRA at saka ho ng employer, pati po si Ma'am Rosemary? Ano ho yung nangyari? Sinabi po ng employer po na iyan pong reason na nag-change po ang pakikitungo niya po sa worker. I'm sorry to cut you off, Ma'am Maricar. Just to clarify. Ano ho yung ginawa ng FRA to defend the OFW's welfare then? Being the welfare officer, ma'am, tingin niyo ho ba tama din po ba na porket na picturean? Fine. Mali na po doon yung OFW. May mga regulasyon din ho sa KSA na dapat sundin. Kung inadmit niya, di kamalian po niya yon. Pero tama din ho ba na siya ho ay hindi ho pinapakain ng 3 araw, ikinukulong ho ng kanyang amo sa ilalim ho ng kanilang hagdanan? Nabanggit ho ba yan ng FRA? Hindi po yung totoo po. At wala po doon po sa pinag-usapan nila kasi pinagsalita din po ang worker. Ano ho ang sinabi ng worker, ma'am? Wala pong sinabi yung worker na sa hagdanan siya natutulog. Wala din po ang sinabi ng worker na hindi siya pinakain. Ang sabi ng worker, lack of food. In-explain din po namin ang FRA po nag-explain sa worker kasi ang gusto ng worker magluto siya. Yun ang gusto niya, magluto siya. Ngayon, sinabihan din siya ng employer na bakit ka magluluto? Ako ang nagluluto. Ma'am, so kung ano ang pagkain namin, pagkain mo din. Okay naman yung bread at kamatis, pero ang sinasabi ni ma'am, 3 araw po hindi pinakain, yun po ang pinakain. Tama po ba, Ma'am Maricar? Kamatis at... Wala pong sinabi po. Ang party list na masasandalan. AXIS Number 68 sa balota. Attorney Sherilyn Malonzo, ma'am, good afternoon po ulit. Magandang hapon po. Ano ho ang inputs natin from our OWA? Okay. Attorney Pao, magandang hapon po. And of course, kay Ma'am Shari, no? Unang-una, Attorney Pao, forgive me, no? Pero kailangan ko sabihin to. Kanina pa sumasakit yung tenga ko dito kay Maricar. Na welfare officer at nakikipag-argue pa pati sa kamag-anak ng OFW. At laging sinasabi, wala daw sinabi yung employer na ganyan. Sino ba dapat pinoprotektahan niyo, Ma'am Maricar? Kung ako yung may-ari ng PRA, hindi kita gagawing welfare officer. Kasi unang-una, hindi mo pinapakinggan yung OFW natin. Diba? Parang ang lagi mo sinasabi nagsisinungaling yung OFW. Pasensya na po, kailangan ko lang... Kasi kanina pa po akong kung ako hindi komportable, paano pa po yung ating OFW? Ang intention po, kaya po na-require ng DMW na may mga welfare officers na naka-assign sa mga deployed workers sa mga agency para pangalagaan ng kanilang welfare. Hindi yung welfare ng employer. Although we believe in due process na yung side din ng employer, pero it's your obligation po to ensure
na hindi pinapakain yung deployed worker nyo, okay lang po sa inyo yon. Tapos nakikipag-argue ka pa na hindi ka kinakausap, hindi kayo tinawagan ng NOK. Bakit hindi po kayo nag-reach out, di ba? Kung hindi pa kayo tinawagan ng OWA at ng email ng ORCC ng DMW. By the way, ito po yung update ng OWA. Kinausap na po namin yung aming welfare officer po, si Welfare Officer Harry Bores. At ang instruction po dahil nasa accommodation na po ng Foreign Recruitment Agency po, si Rose May ay pinapadala po siya ngayon sa Migrant Workers Office. Para po yung mga allegation po against the employer, at least po nasa neutral ground po ang ating OFW na si Rose May. Kasi naaawa ko sa kanya. Tama na parang lahat na lang na sinabi niya, sinasabi nitong welfare officer ng agency na hindi totoo. Parang kinokontra lahat. Sa employer o sa OFW? Pakisagot nga, Miss Maricar. Pasensya na po Salamat Attorney Pau. Ma'am, wala po akong sinabi po ma'am na kampi po ako sa employer. Nasa gitna lang din po ako ma'am. Nire-relay ko lang din po sa kamag-anak niya at dito po sa tulpo po kung ano po ang sinabi ng employer at sa worker at ang conversation nila noong binitbit po yung worker po doon sa FRA namin. Wala din po akong sinabi na sinungaling po ang worker. I didn't say that po na wala kang sinabi pero yun ang ini-insinuate niyo po. Nirelay ko lang po ma'am ang sitwasyon po at ang binanggit po ng worker. At tinanong po siya ng FRA regarding sa nangyari sa kanya, wala din naman po siyang binanggit. Ang binanggit lang doon po na sa pagpicture sa bata at sa mga mali niya. At aminado naman din po ang worker sa mali niya. Kaya po nagsulat po siya doon sa papel na naghumihingi siya ng sorry. At binasa po ng FRA sa employer kung ano ang sinulat niya. Attorney Malonzo, ma'am, sa ngayon ho, yes po. Ang nabanggit niyo ho kanina ay in process na ho yung pag-transfer ng ating OFW from the FRA office to our welfare office dyan ho sa KSA. Ano ho yung proseso nun, ma'am? Para po maintindihan din ho ng kapamilya ho ni Ma'am Rose May. Attorney Pau, unang-una po, kahapon pa po, nung in-endorse sa amin kahapon po, ay tinawagan na kagad ng aming welfare officer, si Welfare Officer Harry Bores, yung kanyang Foreign Recruitment Agency. Kaya po yan, ay as of February 12 pa nga po yan nadala po sa accommodation. Ngayon, pinapadala po ang ating si Rose May sa Migrant Workers Office para mag-settle, and then kung gusto niya nang umuwi, then pauuwiin na po siya. And then para i-process yung kanyang exit visa na maibigay na po sa kanya at makauwi na ng Pilipinas. Okay. Attorney Malonzo, this is a recurring issue sa ating mga welfare officer ng mga agency. No? Kasi alam naman po natin this is not the first time na may welfare officer na gantihong makipag-deal with the relatives ng mga OFW. Ano ho yung dapat ba na ma-expect ng ating mga OFWs from their agencies and from their welfare officers ho? Okay, una-una po, ma'am, no? Hindi nga po dapat nakakarating na po sa programa po ni Senator Tulfo. At hindi na rin dapat nakakarating sa DMW at OWA. Dapat kung sila po ginagawa nila yung trabaho nila, chine-check nila every now and then kung kumusta po yung kanilang mga deployed OFWs. Required po sila na magkaroon ng social media platforms like FB para nakakausap po nila. Yun po ang trabaho ng welfare officer. Hindi yung hihintayin pa po nila na mapahamak pa at magreklamo. So, and then ang mga agencies po, pag may concern po yung OFW, dapat po yan talaga i-coordinate kagad sa Foreign Recruitment Agency para tawagan ng employer at i-address kagad. Ang nangyayari po kasi, karamihan po, no, Attorney Pau, sa totoo lang, katulad ng isang ginest nyo ngayon, eto, na kay Senator Tulfo na programa yan, naka-ere siya, pero ganyan makipag-usap. So, paano pa po pala kung hindi tayo makakausap niyan at yung ating OFW? Kaya yung mga OFW natin feel so helpless Yes. Kaya pumupunta po kay Senator Tulfo. So dapat po yan, tinetrain po ng maayos yung mga welfare officer. Ang trabaho po nila ay, ang presumption is, nagsasabi po ng totoo yung ating OFW. Tama. It's not the other way around. Kasi parang baliktad yung presumption nila is nagsisinungaling Tama po. So hindi po dapat ganyan po yung training ng mga welfare officer po. Yan po, Attorney Pau. Ang lumalabas kasi, Attorney Malonzo, parang ang kakampi sila ng employer. Instead, nakakampi sila Oo nga po ng OFWs natin.
Which is mali naman po. Paano ba magsusumbong yung mga OFWs natin sa kanila kung ganyan po makipag-usap sila? Tama po. Intimidating po. Dapat po hindi intimidating po. Tama po. And once na ma-repatriate, ma'am, if ever na si Rosemay po would choose to repatriate dito po sa Pilipinas, maaari pong tumulong ang ating OWA to refer yung case po niya sa ating DMW. Tama po ba? Yes po. Our OFWs naman always have a choice naman po na mag-file po ng complaint. Okay. So, as soon as nandito na po siya, then of course, pinapadala natin sa MWO para kung meron pa po siyang claims, no? Like, halimbawa, ang pinapakain sa kanya, isang tinapay. So, meron po kasi, kung hindi po siya pinapakain ng sapat, dapat ibigay po sa kanya yung corresponding na dapat na food allowance na pinagkain sa kanya na pagkain o Which kung is ano nasa pa pong contract benepisyo. Apo, ma'am. Tama po. At lahat po nung kung ano man yung sinahod din niya, ganun din ho, lahat ho yan ibabalik din ho sa kanya. Ayun. Magandang balita po, Attorney Malonzo, at lalong-lalo na ho sa pamilya ni Ma'am Rosemay na in process na po yung pag-transfer ho sa welfare office sa KSA at ngayon naman ho ay nasa kustodiya na rin ho ng ating welfare officer yung atin hong OFW. So safe naman na ho si Ma'am Rosemay ngayon. Tama po, no, Ma'am Malonzo? Magkasama naman na ho sila? Di po, pinapadala po ngayon. At pinapadala ngayon? Namin. Kahapon ko pa po pinapamonitor kung nadala na po ng FRA sa MWO si Rosemay. Got it. Okay. So, kasi yan po yung aming request. Okay. Maraming salamat po ulit, Attorney Sherilyn Malonzo. Kami po ay saludo sa inyong trabaho dyan sa OWA at sa agad-agad pong pagtulong sa ating mga kababayang OFWs. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat. Ma'am Maricar. Hello po. Yes, ma'am. Hello po. Ma'am, makipag-ugnayan na ho kayo sa OWA, pati ho sa DMW. Iproseso nyo na ho yung pag-uwi ni Ma'am Rosemay. Kung ano man ho yung pangangailangan nyo doon, siguraduhin ho natin na maayos ang welfare ng ating kababayang OFW at huwag nyo na hong hintayin, ma'am, na maski ho yung agency ninyo ay masuspindi ho ang pag-operate dahil lang ho sa ganitong insidente. Nakipag-cooperate na po ako, attorney or ma'am, sa FRA namin at nag-message na din po ako ngayon sa kanya. Good. Dapat ho ay maproseso ho agad yung pag-uwi ng ating OFW kasi ma'am, dapat ho hindi nyo ginagawa ito sa mga kababayan natin, ha? O wag nyo na ho uulitin, ma'am, yung ganito pakikipag-usap nyo sa OFW. Maski ho kapamilya nila yan, wag ho kayong ganun makipag-usap, ma'am. Oh, ma'am, naiintindihan nyo naman yung trabaho nyo as welfare officer, hindi po ba? Yes po. Oh, kung naiintindihan nyo ho, dapat ho kampi kayo sa OFW, hindi ho sa employer, okay? Okay po. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Maricar. Huwag niyo pong ibaba yung telepono para ma-coordinate na natin kung ano ho yung kalagayan ni Ma'am Rosemay ngayon. Salamat po. Ma'am Romely, maganda naman hong balita. In process na, kahapon pa daw po pinoproseso ng OWA yung pag-transfer ho sa welfare office ni Ma'am Rosemay. So, huwag niyo na pong alalahanin. Safe na po ang inyong kapatid. I'm sure nakakakain na ho siya ng mas maayos ngayon at siguro mas panatag na ho ang inyong pamilya. Ngayon ho na nasa OWA na ho siya at welfare officer ho natin. Opo, ma'am. Thank you. Ding, huwag ka nang matakot kasi andito na, tutulungan na tayo. Makakauwi ka na dito sa Pilipinas. Hindi mo na mararanasan yung naranasan mo dyan sa employer mo na nagugutuman ka at hindi maayos yung ano mo dyan. Huwag ka nang matakot dyan sa employer mo. Kay Sir Rapi Tulfo po, maraming salamat po at matutulungan po yung aking kapatid na nasa Saudi po. Malaking tulong na po to sa amin na matulungan po yung aming kapatid na si Rosemay po na makakauwi po dito sa Pilipinas po. At of Tsaka course, kay Ma'am Attorney Malonzo po. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagtulong po sa inyo sa amin po. Maraming salamat din po, Ma'am Romely, sa paglapit po sa amin dito sa Wanted sa Radyo at kay Senator Raffy. At kami naman ho dito, tututukan ho namin yung kaso ng inyong kapatid hanggang sa makauwi ho siya sa Pilipinas. Maaasahan ho natin ang ating OWA. Kasama niyo kami MWO. sa pagsundo, ma'am. Yes. Opo. Lahat yan, nakamonitor ho kami dyan, ma'am, kung saan ho sila dadalhin. Opo. Thank you din po, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang hapon po.